So ano po ang reaction nyo dun po sa mga nagiging awayan lately po, lalo na sa social media? Alam mo, yung utak ko talaga, malayo ang focus ko sa mga focus nila. Nakikita ko kasi ang focus ng mga ibang politician, puro away dito, ibababa to, para tumaas sila. At minsan din sa mainstream media, lahat yun ang tanong. Pero ako talaga ang focus ko, like ngayon, no? Meron tayong bagong gamot sa COVID, napakaganda po, Molnupiravir. Halos 99% effective to. Buong mundo pinag-aagawan na to. Actually, nakausap ko na si Yorme Isko. Sabi ko nga kay Vice Mayor, umorder na tayo nitong Molnupiravir. Ilang city na mo-order, ilang hospital na. Pag na-COVID, pag nag-positive ka, PCR, o minsan antigen test, pwede na to inumin 5 days, 40 tablets siya, around 80 pesos per tablet, siguro around 3,500. Less than 50% ang mamamatay at hospital. Napakaganda. Medyo game changer to. Kaya lang, compassionate use pa, matatagalan tayo. Dapat nga madali ng FDA. Yun ang focus ko. Buhay, paano natin naayusin, kailan tayo mag-face-to-face, lalo na yung mental health ng kabataan at mga kababayan natin. Totoo po. Minsan po kasi ang media ang piniplay up, yung mga awayan, yung mga nakaraan na awayan, yun po yung binibring up. Ang dami-dami pong problema po na kinakaharap po ng bayan ngayon, lalo na nga po sa pandemya. Yes, hindi pa tayo nakakaalis sa pandemic. Tayo pa rin ang lowest sa pandemic. Kulang pa tayo sa vaccination, diba? Tayo pa rin matagal yung lockdown. Paano tayo makakaalis dito? Hindi tayo matatapos sa pandemic kasi nga yung healthcare system natin, one of the weakest, if not the weakest sa Asia. Sweldo ng doktor, one of the lowest. Wala tayong laboratory capacity. Wala tayong Philippine Center for Disease Control. Yun ang kailangan natin gawin. Para sa future pandemic, bumalik man tong COVID na bagong variant, ready tayo. Sabi ko nga, konting ulan lang, baha na tayo. Kasi nga, kulang na kulang tayo sa hospital, sa doktor. Hindi tayo nag-invest. Marami pa tayong i-invest sa mga genome, biotechnology, yung mga bagong science na mga virus na wala tayo dito. Yung mga balik scientist program, we should invest on this. Kundi, lagi tayong lugi, lagi tayong malalockdown in the future. Dapat matuto tayo sa COVID, huwag na tayo magpaulit na ganyan ulit mangyayari. Siguro po yun din ang nagustuhan ninyo kayo, kasi open siya sa mga ganyang suggestions and mabilis po kumilos kapag may magandang idea na ganyan. Ang usapan namin ni Yorme simple. Pag nanalo kami, talagang sa'yo, Doc, ang health. Sabi niya, cargo mo yan. Ikaw magdi-decide. Kung merong pagkakamali dyan o may issue, mananagot ka dyan, sabi niya. Pero I will give you a free hand. Kung sino tingin mo maganda sa DOH, kung gusto mo ikaw na, sa PhilHealth, sa FDA, DOST. After the health and economy connected. At alam mo, Mark, marami akong kinakausap ngayon. I'm learning so much at this level. Iba na yung usapan ng VP, tapos with the President. Ang mga training namin talaga sa NEDA, kinakausap ko, DND, Foreign Relations. Talaga yung mga bagay na you will not learn in the internet or reading the news. Ito yung mga high level na paano natin papalakarin yung bayan, na panalo yung bayan. Galing, galing. So yun po ngayon ang pinaghahandaan nyo po. Siyempre po, we're hoping of course na kayong dalawa yung mananalo para pag sa May, pag kayo nang po, ready to go na talaga lang. Ang goal ko is ready to go by May. Ready to go as Vice President. If something happens, ready to go as President. Yan ang tinatanong sa akin ng media lagi. Ready ka ba mag-President? Yes. Talaga yung naaral ko ngayon. Noong una, siyempre nagulat din ako. Bago, I have to be honest When is honesty a mistake? Diba? Kamamatay pa lang ng nanay ko 10 days ago. Tinawag ako, pinasalita na agad ako. Kaya nga siguro ako napa-oo dahil nga sa gulo ng isip ko. Pero after this, 1 to 2 weeks naka-recover na ako. Alam ko na yung gagawin. At araw-araw nag-aaral ako ng iba't ibang sektor. Like sa mga investment natin, one of the lowest, agriculture. Alam nyo, kakatingin ko ng data, kawawa talagang Pilipinas. Naunahan na tayo ng maraming bansa. Tapos ito pa rin tayo, politika pa rin, away pa rin. Diba? Ang gusto natin, result Ako yun ang gusto ko, yung result. Na nakita ko, may bibigay ni Yorme Isko. Hindi ko sinasabi na he's the best. The other candidates may strong points.
hindi ko sisiraan yung ibang kandidato. Kahit sirahan ako, awayan ako, hindi po ako makikipag-away kasi naniniwala ko yung good karma, in the end, focus ka lang sa tao, mas malaking benefit yun. Alam mo na, Mark, umabot tayo ng ganito, hindi ako tumatanggap ng pera, hindi ako naninira, puro tulong lang, di ba? Hindi ako nagpapaviral, nagpapa-epal. So, why should I change? Di ba? Tutuloy ko na to wherever it goes. And you know, 3 health worker nag-file for senator. Oh. 2 doktor, isang PMA president, isang sa IBA, may isang nurse teacher, si Carl Balita, nag-file din. Party list, maraming doktor. So, kita mo, ang dami natin nahatak dahil sa decision ni Yorme na ilagay ako sa VP. It's his choice eh. Hindi ko naman choice eh. Actually, usapan namin, senator lang eh. Siya ang nagbago ng isip, hindi po ako. And ako po, personally, I think perfect choice po talaga yung pagpili sa inyo ni Yorme. Kasi nga po, you're calm, collected, hindi po toxic. So, yun po ang maganda talaga. Kailangan po natin ngayon, lalo na in dealing with this pandemic. Yeah. So, kamusta naman po yung your meeting with different mayors, yung mga lumilipat sa action, and of course, being the VP candidate. So, how was the experience? Napakaganda na ng experience kasi ngayon talaga, this is really a big campaign na talagang kompleto. Sa action, I think, ewan ko, ilang libo na, 5,000 o ilang libo ba na tinanggihan ni Ernest Ramel. Dahil nga, daming gustong... Oo, napuno na na late na na talagang may energy nung pag nakita nyo kasi talaga si Mayor Isko, talagang ma-inspire ka ma-inspire ka. I will share something, alam mo ko, lagi ako honest honesty is the best policy, di ba? Paano ba naging mali yun? May time na merong mga balita sa media na pinapa-withdraw ako. Hindi ko alam na bawat interview ko, laging may nagtatanong, Dok, may balita ako, mag-withdraw ka na, ipapalit sa'yo. Sabi ko, wala akong alam na ganyan, wala akong usapan. Pero all my media interviews, yun ang paulit-ulit na tinatanong. So, tahimik lang ako. Pero sinabi nga ni Yorme na meron na gusto at kumuha ng post ko. Pero sinagot ni Yorme na sa number 2 po sa VP, parang wala nang usapan dito. Sarado na. Sarado na. Oo. Tapos sinabi niya sa akin, nung dinesisyon kita, ikaw na talaga. Wala namang talagang pabago-bago. Pero sinabi ko sa kanya, sabi ko, you have a free hand. Wala akong problema. Kung gusto mo ako saan ilagay, di ba? Ikaw ang presidential candidate. Tiwala ko. Ang sabi niya sa akin, Doc, I believe in you when you did not believe in yourself. Galing. Medyo kasi noon, gulo pa ako noon eh. Pero ang point niya, marunong ako kumilatis ng tao for 20 plus years eh. Sabi niya, ikaw gusto mo lang tumulong eh. Di ba? Kaya medyo na-touch ako doon na kaya ngayon, kinakaya natin. Actually, hindi naman ganun kahirap eh. Ang mahirap na siguro kung marami kang iniisip na politika. Kung iniisip nyo, tataas ba numero ko pag sinabi ko to? Bababa ba numero ko? Huwag na, sabihin nyo na lang yung tunay. Alam naman ng tao yung peke, sa hindi peke. Tingnan lang mata, huli nyo sa mata. Tingnan nyo yung mga interviews na yun. Galing nga. Kaya ka siguro, kung sa campaign parang kulang kayo. Kasi nakikita din ng tao, hindi kayo, yung iba ba na parang punong-puno ng ambisyon. Kayo, you're just offering yourself to the Filipino people, and sila bahala kung tatanggapin nila o ano nila, but magpapakatotoo kayo sa sarili nyo. Yung iba siguro na-overwhelmed sa post. Parang, wow, I can be this, I can be senator, I can be VP or president. Hindi ako na-overwhelmed kahit anong post eh. Bakit ako ma-overwhelmed trabaho? Diba? Ano ba ang requirement? Mag-aral ka sa lahat ng bagay. Sa economy, sa GDP, relations sa ibang bansa. Kailangan mabait tayo, pero negotiate tayo para hindi tayo malugi. Kailangan malinis, hindi tayo magpapaloko sa iba. Diba? Yun lang naman eh. Decision mo, kailangan decisive ka. Hindi ka pwede pa wishy-washy na ngayon, ganyan, bukas iba. Gusto ng business, diba? Secure. Diba? Paggising nila, yan pa rin. Para mag-invest sila sa negosyo. Kay Yorme, ang taas na investment. Nakita nyo, tumaas investment from 20 billion, naging 120 billion. This year, 147 billion. Nagtiwala sa kanya. Nakita nyo naman, nagbuhos yung mga lumalapit sa kanya. Sa ginawa niya sa OM, Hospital ng Manila, Manila Zoo,
At dami pa niya tinatayo, field hospital, gamot sa COVID, at everyday marami siyang ginagawa. So, last na lang po ang gusto ko pong sabihin ng Doc Willie, nung kayo yung in-announce ni Mayor Isko, 100% po talagang naging approve lahat po ng supporters ni Isko Moreno. Talagang wala po ako nakita maski isang negatibo na nagsabi. Lahat po sila talagang all in and mahal na mahal kayo, Doc Willie. So do you have any final words para po sa mga supporters po ni Isko Moreno at sa mga supporters niya rin? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako kasi po, alam mo Mark, iba kasi ako mag-decide eh. Ibang politiko siguro nag-decide by the numbers, mananalo ba ako, hindi. Alignment, sino sa Luzon, sino sa Visayas, Mindanao. Kino-compute nila yan eh. Meron silang table, maaabot mo ba? Ako hindi ako ganun eh. Tinitingnan ko, ano ba yung sitwasyon na binigay sa inyo? Ano ang weakness mo? Tapos lagi ako may puwang na, ano ba yung God's will dito? Ano ba yung gusto ng tadhana? Diba? Like sa akin, tinawag niya ako out of the blue, di ba? Oo. Tapos, nagka-COVID, tumataas. Tapos yung nanay ko biglang nawala, na talagang stress na stress kami, biglang pagkamatay. So, ano bang tinatawag dito? Pwede ako hindi sumali o sumali. So, kakapray ko, sabi ko, kailangan ko magsakripisyo. At, Mark, walang positive dito sa pagtakbo. Akala mo ba? Yung iba siguro nasasarapan, no? Kung marami silang funding. Ako, hindi ako nasasarapan. Kasi every time I run, masakit sa ulo, masakit sa tiyan, sakit sa leeg. Maraming stress. Kasi talagang alam ko yung cargo eh. Tsaka alam ko yung demands ng job. Ang mga role model ko, sila Bobby Kennedy, yan mga Martin Luther King, yan ang inaaral ko ngayon. Kasi yan ang dapat nating affect na tulong lang, kalmado lang, pero pag sinabi natin ganyan-ganyan, wala nang pababago. Kita nyo naman, never ako nagbago. Pag sinabi ko ganyan-ganyan tayo.